So at this point, Procedural, Madam Chair. yes. Is there any Senator. other senator who wish to make an opening statement? If there is none, Oh, if I, there is I none, was just maybe. told, Yes. Senator Soto, Senator Riza Hontiveros just manifested her intention to also deliver an opening statement In that subject to the case, same time limit. Yes, in that case, thereafter, we could probably have the resource persons take their oath. Yes. Thank you. Senator Hontiveros, please. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang yumao kong asawa ay isang police din, PNP officer. Alam ko ang nadaramang takot at pangamba ng mga katulad kong babae tuwing ang kanilang mga mister o partner ay papasok sa trabaho upang gampanan ang kanilang tungkulin. Hanggang ngayon, tanda ko pa ang pang-araw-araw na pangamba nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Paano kung siya ay mapahamak o magbuwis siya ng kanyang buhay sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin. Naranasan ko rin ang sakit na mawala ng asawang pulis. Bagamat ang aking asawa ay hindi pumanaw sa engkwentro, siya ay binawian ng buhay sa gitna ng kanyang assignment at malayo sa amin. Sa mga kababaihang asawa o partner ng mga pulis at sa ating buong kapulisan, hangad ko po ang inyong kaligtasan at panatag na loob ng inyong mga pamilya. Makakaasa po kayo sa akin. Makakaasa si Chief PNP Doroy de la Rosa, ang mista ng aking yumaong asawa at aking kaibigan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya bilang senador upang masiguro ang inyong kaligtasan at maprotektahan kayo sa panganib sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Kasama ng maraming mga mamamayan, hangad ko na magtagumpay kayo at magkaroon tayo ng mapayapang bansa. Pero sana maintindihan din po ng lahat, Madam Chair, na gagawin ko rin po ang lahat ng aking makakaya upang ipagtanggol ang karapatang pantao ng bawat mamamayan. Ito po ay isang tungkulin na ating sinumpaan, lalo na ng ating kapulisan. Ang ating kampanya laban sa droga ay hindi dapat mauwi sa simpleng pagbibilang ng mga napatay. Dapat ang sukatan ng matagumpay na kampanya laban sa droga ay ang pagdami ng bilang ng mga buhay na napabuti, na ituwid at nailigtas. The war on drugs should not be reduced to killings. It must be a just campaign to promote new beginnings. I believe that in the government's war against drugs, we cannot play gods and decide whose lives matter and whose lives don't. Sabi nga, ano ang sukat ng halaga ng isang buhay? Paano natin tinitimbang ang buhay na mahalaga at ang buhay na pwede na lamang baliwalain at pwedeng kitilin? Ano ang batayan na magsasabing ang isang buhay ay may silbi pa at ang isa na may wala ng pag-asa? Sino ang lalagyan ng cardboard o sunod na ilalagay sa kill scoreboard? Hindi lang iisang tao o iisang grupo ang may kapangyarihan na husgahan ang kapwa Pilipino. May justice system ang ating demokrasya. Mabagal man o may kahinaan, hindi ito pwede isang tabi. Dito po dapat patas na tinitimbang o sinusukat ang paglabag sa batas at sa makataong paraan po ipinapataw ang karampatang parusa. Madam Chair, to my dear PNP leadership, and to all the guests of this committee today, we must shift the focus of this war on drugs from vendetta to real justice, from shortcuts to reforms, from punishment to treatment, from punishment to treatment, Madam Chair, from mere killing to healing. This approach is not only restorative and just, it is also the more humane path. Let us not lose our humanity in the face of fear and barbarity. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.